Balik sa Senado, sa bisa ng sabina ng impeachment court, ang mga tax record ng bise na inaasahan ng prosekusyon ay magagamit na ebidensya sa Article 2 tungkol sa umunoy hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Pinasapina rin ng impeachment court ang Bank at Anti-Money Laundering Council records tungkol sa mga transaksyon ng bise, Second Gentleman Mans Carpio at kanilang mga kumpanya mula 2007 hanggang 2021. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Vicky, buong maghapon ngang nagsumite ng mga ipinasumpinang dokumento ang mga ahensya at bank institution kaugnay nga ng mga records ni Vice President Sara Duterte, kanyang asawa at mga kumpanya sa impeachment court. At sinabi nga ni Attorney Rene Bantug, ang clerk of court ng impeachment court, may mga bangko pa na kinailangan pang magdagdag ng ilang araw para sa karagdagang pagsusumite ng mga dokumento. Sa simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte noong July 6, ipinabalik ng impeachment court sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang selyadong tax records ng bise, kanyang asawa at kanilang mga negosyo. Sa bisa ng inilabas ng impeachment court na sumpina, balik sa Senado kanina ang mga tax records ng bise. Maaari itong gamiting ebidensya sa Article 2 ukol sa umunay hindi maipaliwanag na yaman ng bise. I would not have received it if there was no presidential authorization. I think it was also even mentioned in open court, no? That we for the BIR records, it would need either presidential authorization or waiver. We cannot just open it, di po ba? And yan, with the approval of the President, then ibig sabihin, pwede na ho namin silipin yun kasi meron na pong basbas. Wala po sa Malacanang. Para naman sa prosekusyon, now is the time that we let the evidence be heard. We let the evidence speak. Konti na lang, we will be getting that clearer, fuller picture ng yaman ni VP Sara Duterte. Kung ano mang makita natin, kailangan nating matanong, paano ba lumaki ng ganyan yan? With the salary she had as Vice Mayor, Mayor, and Vice President na alam natin sa calculation ay hindi po sapat. wala namang komento ang depensa ayon kay Attorney Michael Poa patungkol sa pagpapahintulot ng Pangulo na mailabas ang tax records ni VP Sara. Bukod sa tax records, ipinasumpina rin ng impeachment court ang Bank at Anti-Money Laundering Council records patungkol sa mga transaksyon ng bise, Second Gentleman Carpio at kanilang mga kumpanya. Kaya naman kahon-kahon na dokumento rin ang dinala ng mga banking institution sa Senado mula umaga ng Huwebes. Sa inilabas na impormasyon ng Senate Impeachment Court, natanggap na ng Office of the Clerk of Court ang compliance mula sa BIR. Ang mga dokumento mula sa mga bangko ng BDO, PS Bank, Metrobank, Security Bank, BPI at Land Bank. May soft copy rin na mga dokumento na nasa USB. Pero may mga bangkong kailangan ng hanggang 10 araw na palugit para ipasa ang iba pang dokumento. I would not name the banks, but some banks ask for additional time to produce the other subpoenaed documents. Pinakahuli namang nagsumite ng mga dokumento ang Anti-Money Laundering Council. Ang lahat ng dokumento sakop ang mga bank at tax records mula 2007 hanggang 2021. Vicky, sa ngayon nga ay nasa pag-iingat ng impeachment court ang lahat ng mga dokumento na nakalap nila sa maghapon at ayon kay Attorney Rene Bantug ay kailangan i-report nila ito sa kanilang Senate President at Presiding Officer para sa mga susunod na hakbang. Balik sa iyo, Vicky. So Ian, ano na yung susunod na hakbang ngayong nasa Senado na itong mga dokumento ni Vice President Sara Duterte? Nako Vicky, talagang mahabang proseso pa ito sapagkat nakita natin napakarami kahon-kahon itong mga bank at tax records ng bise, ng kanyang asawa at ng mga kumpanya. Kaya maingat at metikuloso daw itong i-inventory at doon pa lamang ito maaring ipakita sa magkabilang partido at syempre sa guidance pa yan Vicky ng impeachment court. At sa briefer naman ni Attorney Reggie Tonggol, ang tagapagsalita ng impeachment court, yun namang AMLAC records ng VP, sinasabi niya na kailangan munang matapos yung pagsusuri dito ng presiding officer in private bago pa nga ito maipakita doon sa magkabilang panig, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.